Sinabi ni Laura na may paraan nga raw siya para maging matagumpay ang gagawin ng mga itong pagpatay sa mga monster dominator. Sasali na rin daw sa operasyon na ito ang kanilang desert tribe lalo na't ang laban sa mga halimaw ng napakalaking monster cave ay hindi lang problema ng bansang Xena. Ang lahat nga raw ng mga pinakamalalakas na tao sa mundo ay dapat ding makilahok para masolusyonan ang problemang ito. Nag-alala si Mr. Sikong para sa Desert Tribe lalo na't kakaunti lang daw ang mga war god na miyembro ng mga ito. Pero agad din namang nilinaw ni Matriarch Laura na wala raw siyang ibang isasama sa kanyang mga katribo. Bilang tumatayong pinuno nga raw ng Desert Tribe ay hinding-hindi niya nga raw hahayaan na ilagay ng mga ito ang kanilang mga buhay sa isang matinding panganib. Pinaliwanag ni Laura na ang ibig sabihin niya raw ay may alam siyang paraan kung paano ang mga ito makakahanap ng mga malalakas na kakampi kapag nagtangka na ang mga itong pumuslit sa loob ng massive monster cave. Nagulat si Zofan sa binanggit ni Laura na may mahahanap raw sila na malalakas na kakampi. Sinabi ni Laura na dadalhin na nga raw niya ngayon ang grupo ng ating bida kung saan ang mga ito makikita ang kanilang strong reinforcements. Binanggit niya rin na inialay nga raw noon ng kanyang ama ang sarili nitong buhay para lang mabuksan ang lugar na pupuntahan nila. Nagulat si Mr. Sikong sa mga huling salita na nabanggit ni Laura, nauunawaan niya agad ang kahulugan ng mga sinabi nito. Sumunod ang grupo ni Zofan sa direksyon kung saan sila dinadala ni Matriarch Laura. Sinabi ni Zofan na parang kakaiba nga raw ang aura na nararamdaman niya sa kanilang unahan, mukhang hindi pa nga raw tuluyang nakabukas ang lugar na kanilang pupuntahan. Pinagpatuloy ng ating bida ang pagramdam sa aura hanggang sa mapagtanto niya na parang pamilyar daw ito sa kanya. Ipinaalam rin ng Wasp King sa kanyang Master Zofan na ang lagusan nga raw na nararamdaman nito ay konektado sa isang monster realm. Inilabas ni Matriarch Laura ang kanyang sandata at sinabihan ang lahat na lumayo raw ang mga ito sa kanya, balak na nga raw niyang buksan ang espesyal na lagusan na nasa kanilang unahan. Ibinilin rin ni Laura na wag daw ang mga itong masusurpresa kapag nakita na ng mga ito ang mga malalakas nilang makakakampi, sabihin na rin lang daw ng mga ito na kaibigan sila ng Desert Tribe. Nagtanong ang Mercenary Association President kung ano raw ang ibig sabihin ni Matriarch Laura, tinanong niya rin kung hindi na ba raw ito sasama sa kanila. Agad namang sinabi ni Mr. Sikong na binabalak nga raw ni Matriarch Laura na isakripisyo ang sarili nitong buhay para mabuksan na ng tuluyan ang espesyal na lagusan. Nagmadali si Mr. Sikong para pigilan si Matriarch Laura sa binabalak nito. Sinabi ni Laura na ginagampanan niya lang daw ang misyon na iniwan sa kanya ng kanyang ama bago ito na maalam. Bukod kay Mr. Sikong ay may isa pa rin sa kanila ang agad na lumapit para pigilan ang Matriarch ng Desert Tribe. Nagalit si Laura noong hawakan ni Zofan ang isa niyang kamay, tinanong niya ang ating bida kung ano ba raw ang ginagawa nito. Agad namang sumagot si Zofan at sinabi na hindi raw kailangang isakripisyo pa ni Laura ang sarili nitong buhay para lang buksan ang lagusan. Huwag nga raw nitong sayangin sa ganoong paraan ang buhay nito at ipaubaya na raw nito sa kanya ang lahat. Naiinis pa rin si Laura sa ginawang pagpigil sa kanya ng ating bida. Alam niya nga raw na napakalakas ni Zofan pero ang kapangyarihan nga lang daw ng kanilang angkan ang may kakayahan na mabuksan ang nasa unahan nilang lagusan. Nagulat si Matriarch Laura noong ipakita na ng ating bida ang kanyang Ice God Sword. Nagtanong si Laura kung paano raw napasakamay ni Zofan ang ganoon kahalagang divine weapon, tinanong niya rin ang ating bida kung sino ba raw talaga ito. Sumagot naman si Zofan at ipinaliwanag na siya nga raw ang napili ng kanyang misteryosong senior para dalhin ang legacy nito. Naghihimutok noon ang ama ni Laura habang sinasabi na napakawala niya nga raw silbi. Kung natutunan niya lang daw sana ang kalahati pa sa mga skills ng kanyang teacher ay hindi na nga raw siya basta-bastang masusugatan. Sinabi ng batang si Laura na mga Monster Kings nga raw ang mga halimaw na kinalaban ng kanyang ama. Ang natapos nga raw nitong pakikipaglaban sa mga ganoong kalakas na halimaw ay isa ng maalamat na pangyayari kung malalaman ito ng kanilang mga katribo. Tinanong din ni Laura ang kanyang ama kung gaano ba raw talaga kahusay ang teacher nito. Posible ba raw talaga na may mga malalakas ng tao bago pa man mangyari ang gabi ng pagbagsak ng mga bulalakaw? Sumagot ang ama ni Laura na kung magkakaroon nga lang daw ng tsansa ang kanyang anak na makilala ang kanyang teacher, ay maiintindihan daw agad nito na totoo ang lahat ng kanyang mga sinasabi, sayang nga lang daw at hindi na niya ito makikilala. Binanggit din ng ama ni Laura na halos pagyayabang din lang ang lagi niyang sinasabi na siya ang direct disciple ng kanyang teacher.
Kung tutuusin nga raw ay hindi siya talaga kwalipikado kaya kaunting panahon lang siya nito naturuan. Kung sapat nga lang daw ang kanyang kakayahan, edi sana nga raw sa kanya na ibinigay ng kanyang teacher ang legacy nito at ang divine weapon nito na Ice God Sword. Nakakapanghinayang nga rin daw dahil hindi na siya magkakaroon pa ng pagkakataon na muling makita ang muling pagningning ng Supreme Divine Weapon ng kanyang teacher. Tinanong ni Matriarch Laura ang ating bida kung ang sandata ba raw na hawak nito ay ang Ice God Sword. Agad namang sumagot ng oo si Zoufan at ipinaliwanag na siya na nga raw ngayon ang bagong nagmamay-ari ng divine weapon na ito. Napaisip si Matriarch Laura sa sinabi ng ating bida na siya na raw ang bagong may-ari ng Ice God Sword, iniisip niya kung ang binatang ito na ba raw ang direct disciple ng teacher ng kanyang ama. Inihanda ni Zoufan ang kanyang Ice God Sword para buksan ang espesyal na lagusan na nasa kanilang harapan. Habang ginagawa ito ng ating bida ay may naisip si Matriarch Laura, mabibigyan ng araw niya ngayon ng katuparan ang huling mga hiling ng kanyang ama. Sa pagkakataong itong araw ay masasaksihan na niya ang muling pagningning ng talim ng Ice God Sword. Noong bumukas na ang lagusan ay nagtaka si Fu Guanfeng kung ano raw ang nangyari. Bakit nga raw parang isang monster gate ang lagusan na ito? Napansin naman ng Mercenary Association President ang mga animal stripes ng nabuksan na lagusan, tama nga raw pala ang kanyang hinala. Sinabi ni Fu Guanfeng na hindi niya raw inasahan na mabubuo ang isang gate ng Monster Realm matapos mabuksan ni Zoufan ang espesyal na lagusan. Sinabi naman ni Mr. Sikong na hindi na raw siya nasurpresa dahil sa ganoong paraan daw talaga nabubuo ang mga Monster Realm. Nangangamba lang daw siya para sa kalagayan ni Zoufan, dahil hindi nga raw ganoong kadali ang magbukas ng ganoong lagusan nang walang hinihinging kabayaran. Sumang-ayon din ang Mercenary Association President sa sinabi ni Mr. Sikong, marami na nga raw silang namatay na mga experts nang dahil sa pagbubukas noon ng mga Monster Realms. Naisip ni Matriarch Laura na ang tao nga raw na nagmamay-ari ng Ice God Sword ay ang totoong direct disciple ng teacher ng kanyang ama. Ibig sabihin nga raw noon ay kailangan niyang tawagin ng martial uncle si Zoufan kung ibabase nila ito sa seniority, kaso nga lang daw ay higit na mas matanda siya dito para tawagin niya ito ng martial uncle. Nagsalita na lang si Laura at sinabi na hindi niya raw inasahan na si Zoufan na ang bagong nagmamay-ari sa Ice God Sword, doon na rin niya tinanong ang ating bida kung ano na raw ang itatawag niya dito. Sumagot naman ang ating bida at sinabi kay Matriarch Laura na kahit tawagin na lang daw siya nito sa kanyang pangalan na Zoufan. Agad namang sumagot ng okay si Matriarch Laura, natuwa ito dahil hindi na niya kailangang tawagin ng martial uncle ang lalaki na mas bata pa sa kanya. Nagsalita ang ating bida at sinabi sa kanyang mga kasama na nakabukas ng araw ngayon ang Monster Realm. Tinanong ni Mr. Sikong si Matriarch Laura kung talaga nga bang may mga malalakas silang makakakampi sa loob ng Monster Realm na ito. Sumagot naman si Laura nang nakabase lang daw ang nalalaman niya tungkol sa mga sinabi ng kanyang ama. Pero nakakasigurado naman daw siya na hindi ito magsisinungaling sa kanya. Sinabi ni Zoufan na wala nga raw siyang nararamdaman na panganib sa loob ng gate, siya na nga raw ang unang papasok para matingnan niya kung ligtas nga ba ito. Sinabi naman ni Mr. Sikong na sasabay na rin daw sila sa pagpasok ng ating bida. Agad na inobserbahan ni Zoufan ang loob ng pinasukan niyang lagusan. Napasigaw ang isa sa kanila dahil nakikilala nga raw nito ang napuntahan nilang lugar. Sinabi ng Mercenary Association President na mukhang naroon nga raw sila ngayon sa liblib na bahagi ng Mercenary Association's Monster Realm. Nagulat si Laura nung malaman nila na ang gate raw pala na kanilang pinasukan ay patungo pala sa Monster Realm na pag-aari ng Mercenary Association. Nagtanong naman si Mr. Sikong sa Mercenary Association President na kung pag-aari nga raw pala nila ito, nasaan na raw ang malalakas na kakampi na tinutukoy ng ama ni Laura. Nagsalita si Zoufan at sinabi na naroon nga raw talaga sila sa liblib na bahagi ng Monster Realm, napadpad na nga raw siya doon noong huling sumalang siya sa Monster Realm Trial. Binanggit din ng ating bida na may isang araw talagang malakas na nilalang ang naninirahan doon na maihahalin tulad ang lakas sa isang Dominator-level monster. Tinanong ng Mercenary Association President ang ating bida kung talaga bang may Dominator-level monster ang Monster Realm na pag-aari ng kanilang organisasyon. At kung isang araw talaga itong Dominator, bakit naman daw ito tutulong at kakampi sa kanila? Ipapaliwanag pa sana ni Zoufan ang kanyang nalalaman pero napatigil siya sa pagsasalita noong mapansin niya ang pagdating doon ng isang makapangyarihang nilalang.
Shout out sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa ating channel na Otakong Pinoy Recap. Maraming salamat po. Nagtanong ang dumating na four-armed ape king kung sino raw ang pinag-uusapan ng mga taong ito. Sa gulat ni Matriarch Laura ay napatanong ito kung sino raw itong dumating na halimaw. Sinabihan naman ng four-armed ape king si Matriarch Laura nang bakit nga raw siya nito kinu-question gayong sila itong pumasok sa kanyang teritoryo, wala na ba raw talaga ang mga itong respeto sa nagmamay-ari ng pinuntahan ng mga itong lugar. Nangamba si Mr. Sikong kung isa nga ba raw talagang dominator ang kaharap nilang halimaw. Maging ang Mercenary Association President ay sinabihan din ng kanyang mga kasama na kailangan daw ng mga itong mag-ingat. Sinabihan ng ating bida sina Mr. Sikong nang kumalma raw ang mga ito, ang four-armed ape king nga raw na nasa harapan nila ngayon ay isang kakampi at hindi isang kalaban. Hindi naman makapaniwala si Mr. Sikong sa sinabi ng ating bida na kakampi raw nila ang kaharap nilang dominator. Sinabi ng four-armed ape king na hindi pa nga raw ganoong katagal noong huli silang nagkita ni Zofan, hindi niya nga raw inasahan na lalakas ito ng ganoong kalakas. Inakala nga rin daw niya na aabutin pa ng 10 taon bago mabuksan ng ating bida ang kanilang monster realm. Sinabihan ni Zofan ang kanyang senior four-armed ape king ng mali raw ito, sa katunayan nga raw niyan ay napakatagal na nilang hindi nagkikita kung ibabase nila ito sa buhay ng mga tao. Natawa ang four-armed ape king dahil sa pagtawag sa kanya ng senior ng ating bida. Nagsalita ang wasp king para batiin ang kanyang master ape king, maging si Little Gray ay bumati rin sa halimaw. Hindi naman inasahan ni na Mr. Sikong na totoo nga palang kaibigan ni Zofan ang dominator na nasa harapan nila ngayon. Tinanong ng Mercenary Association President ang four-armed ape king kung ito rin daw ba ang monster dominator na nakipagkasundo noon sa dating mercenary president na namumuhay sa liblib na bahagi ng monster realm. Sinabi na rin ng Mercenary Association President na siya nga raw ngayon ang kasalukuyang presidente ng Mercenary Association. Hindi naman ito nasagot ng four-armed ape king dahil natuon ang atensyon nito kay Matriarch Laura. Tinanong niya si Laura kung nasaan raw ang ama nito. Hindi ba raw ito ang dapat na magbubukas ng lagusan ng kanilang monster realm? Sumagot si Laura na isinakripisyo raw ng kanyang ama ang buhay nito para mapasimulan ang pagbubukas sa Monster Realms Gate. Bago nga raw ito tuluyang pumanaw ay ibinili nito sa kanya na siya na raw ang magpatuloy ng tungkulin nito. Kaya hindi nga raw niya inasahan na tutulong sa mga tao ang isang monster dominator. Tinanong ng four-armed ape king ang grupo ni Zofan kung binabalak na ba raw ng mga itong kalabanin ang mga dominator ng 4 na main monster caves. Pinasunod niya si Zofan dahil hindi nga raw sapat ang lakas niya para labanan ang lahat ng mga ito. Napatanong ang ating bida kung may iba pa ba raw silang malalakas na magiging kakampi bukod sa four-armed ape king. Sinundan nila ang ape king dominator hanggang sa makarating na sila sa isang lugar. Nagulat si Mr. Sikong noong mapansin nito na mukhang naroon sila ngayon sa libingan ng mga halimaw. Tinanong ni Matriarch Laura ang four-armed ape king na hindi ba raw isa itong monster dominator, pero bakit nga raw gusto nitong tulungan ang mga tao sa pakikipaglaban ng mga ito laban sa mga halimaw. Sumagot naman ang four-armed ape king nang wala naman daw talaga siyang balak na tulungan ang mga tao. Saka normal rin lang daw naman ang paglalaban sa pagitan nilang mga halimaw. Binanggit din ng four-armed ape king na maging ang mga taong araw ay lagi rin namang kinakalaban ang isa't isa. Sumang-ayon si Mr. Sikong dahil tama nga raw ang mga sinabi ng four-armed ape king. Itinuloy ng four-armed ape king ang kanyang pagsasalita at sinabi na kaya niya raw tinutulungan ang mga tao ay nang dahil sa pangako na ginawa niya noon sa dating Monster Emperor. Nagulat si Mr. Sikong noong mabanggit ng four-armed ape king ang Monster Emperor. Mukhang ito nga raw ang pinakapinuno ng lahat ng mga halimaw. Sinabi naman ng Mercenary Association President na ngayon pa nga lang daw niya nalaman na may namumuno pala noon maging sa mga monster dominator. Tinanong ni Zofan ang kanyang senior ape king kung ano ba raw talaga ang nangyari noon, bakit nga raw pinagtraiduran ng 4 na monster dominator ang kanilang monster emperor. Sinabi ng four-armed ape king na medyo mahaba raw itong istorya na ikukwento niya. Doon na sinabi ng Ape King na sila nga raw mga monster dominator ay nagmula pa sa ibang planeta. Sa planeta nga raw nila ay hindi sila ang pinakamalalakas dahil sila pa nga raw itong nagtatago sa mga nilalang na gustong pumatay sa kanila. Pinamunuan nga raw noon ng Monster Emperor ang lahat ng mga halimaw para kalabanin ang lahat ng mga monster hunters.
Sa tinding araw ng naging labanan ay parehas na nagtamo ng malaking pinsala ang magkabilang panig. Ang natapos rin daw na digmaan ang naging siyang dahilan para unti-unting mawasak ang kanilang planeta. Ikinwento rin ng Ape King na ginamit nga raw ng Monster Emperor ang sarili nitong buhay para likhain ang mga sasakyan na maaaring masakyan ng buong lahi ng mga halimaw. Iyon nga raw ang dahilan kung bakit nakaligtas sila at nakapaglakbay para makapaghanap ng bagong planeta. Sa paglalakbay nga raw nila ay doon na nila nadiskubre ang isang kulay asul na planeta na maaaring matirhan ng mga nilalang na may buhay. Inakala nga raw noon ng mga tao na mga bulalakaw ang kanilang mga pababang sasakyan kaya tinawag nila itong Starfall Night. Doon na rin daw nagsimula ang ikinukonsidera ng mga tao na digmaan laban sa mga halimaw. Pero binahagi ng Four-Armed Ape King na simula raw umpisa ay wala raw talagang balak na kalabanin ng Monster Emperor ang mga nilalang na naninirahan sa napuntahan nilang planeta. Kung tutuusin nga raw ay gusto ng Monster Emperor na mamuhay ng mapayapa kasama ang mga tao. Sinabi noon ng Monster Emperor na napakaraming digmaan na raw ang kanilang napagdaanan, kaya sa pagkakataong ito ay iwasan na raw nila ang pakikipaglaban. Hahanapin nga raw niya ang pinakamalakas na tao sa napuntahan nilang planeta at makikipagnegosasyon nga raw siya ng paraan para makapamuhay ng payapa ang mga tao at mga halimaw. Binahagi rin ng Four-Armed Ape King na nasaksihan nga raw niya ang napakagandang labanan sa pagitan ng kanilang Monster Emperor at ng pinakamalakas na tao sa buong mundo. Naging tablang araw ang kinahantungan ng laban at parehas nga raw na nagtamo ng malaking pinsala ang magkabilang panig. Noong matapos nga raw ang laban ay doon na naganap ang kasunduan na payapa ng mamumuhay ang mga halimaw at ang mga tao. Pero ang desisyon nga raw na ito ay mariin na tinutulan ng isang grupo ng mga halimaw na pinamumunuan ng Crystal Dominator. Sinamantala nga raw ng mga ito ang pagpapagaling ng kanilang Monster Emperor para traidorin ang kanilang lahi. Nagawa rin daw ng mga traidor na ito na makipagtulungan sa mga tao para patayin ang nagpapagaling na Monster Emperor. Ngayon ay nauunawaan na nina Mr. Sikong at Mercenary Association President kung ano talaga ang mga totoong nangyari. Dapat nga raw pala ay payapa na silang nakakapamuhay kasama ang mga halimaw kung hindi lang nagtraidor ang ilan sa mga kalahi ng mga ito. Sinabi ng Four-Armed Ape King na noon nga raw ay inutusan siya ng Monster Emperor na manatili sa loob ng Monster Realm bago pa man ito mamatay. Ibiniling nga raw nito sa kanya na kailangan niyang tulungan ng mga tao kapag dumating na ang araw na humingi ang mga ito ng tulong. Sinabi rin ng Four-Armed Ape King na dahil nga raw naroon na ang mga tao para humingi ng tulong, oras na nga raw para gisingin niya ang kanyang mga kasamahan sa mahimbing ng mga itong pagkakatulog. Nagulat si Zofan noong makita nito ang mga naglalakihang dragon monster na natutulog sa loob ng mga kristal. Nagulat rin sina Matriarch Laura dahil mga Monster Kings nga raw ang lahat ng mga halimaw na ito. Nagsalita ang isang nagising na dragon monster at tinanong kung sino raw ang gumambala sa kanyang pagtulog. Napansin ng halimaw na ito na naroon din ang Four-Armed Ape King, tinanong niya dito kung oras na ba raw para tuparin nila ang kanilang pangako. Agad namang sumagot ang Four-Armed Ape King na ito na nga raw ang oras na nabanggit noon ng kanilang Monster Emperor. Napansin ng halimaw na hindi raw ganito ang kanilang napagkasunduan, nasaan na nga raw ang maitim na lalaki na siyang magbubukas dapat ng kanilang Monster Realm. Tinanong ng halimaw ang Four-Armed Ape King kung ginambala lang ba raw sila nito para palabasin na tutuparin na nila ngayon ang kanilang pangako. Nag-alala sina Mr. Sikong sa naging reaksyon ng pinakapinuno ng mga nagising na halimaw. Sinabi ng Mercenary Association President na mukhang hindi nga raw ito makikipagtulungan sa kanila. Nagsalita si Matriarch Laura at sinabi na ang dark-skinned human nga raw na hinahanap ng dragon monster ay ang namatay niyang ama. Siya na nga raw ngayon ang nagsisilbing kinatawan sa tungkulin ng kanyang ama. Tumutol pa rin ang halimaw dahil hindi nga raw ganoon ang kanilang napagkasunduan. Nakahanda nga raw siyang sundin ang ipinangako nila sa dating Monster Emperor. Pero hindi nga raw niya ito magagawa kung may naging pagbabago na sa kanilang napagkasunduan. Napaisip si Zofan kung bakit nga raw napakatigas ng ulo ng pinuno ng mga dragon monster, marahil nga raw ay kakagising lang nito kaya napakahirap nitong paliwanagan. Maging ang Four-Armed Ape King ay sinabi rin na talagang hindi pa rin daw nagbabago ang katigasan ng ulo nito. Totoo nga raw na may mga nabago na sa kanilang napagkasunduan, pero ngayon nga raw ay hindi na mahalaga kung naroon o wala na ang dating pinuno ng Desert Tribe.